po ba, mga kababayan, na ito pong si Senator Revilla at yung 6 na dating opisyal ng DPWH ay kinasuhan na po ng ombudsman, mga kababayan, sa Sandigang Bayan. So ngayon, ito, i-play po natin itong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere. I-play na po natin, mga kababayan. Nagsampan ng panibagong mga kaso ang ombudsman kaugnay sa flood control scam. Kabilang sa mga kinasuhan ng isang dating senador at mga Yung mga naghahanap dyan ng big fish na posibleng maaresto sa mga susunod na buwan. Eto na, mga kababayan, abangan nyo na. dating opisyal ng DPWH sa Bulacan. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, sino-sino mga kinasuhan? Jiggy, kabilang nga sa mga sinampahan ng kasong graft at malversation, itong si former Senator Bong Revilla Jr. at 6 na dating opisyal po ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Kabilang nga po dyan sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Yung mga kinasuhan, mga kababayan, former Senator Ramon Bong Revilla Jr., Assistant District Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, mga kababayan, At Emilita Huat. Yan yung mga pangalan. Engineer JP Mendoza. Kaugnay po yan itong 92.8. Meron pang Juanito Mendoza at saka Cristina Pineda. So yan po yung mga kinasuhan, mga kababayan, ng ombudsman. Kasi alam nyo, marami po talaga ang nag-aantay ngayon at naghahangad na mga kababayang Pilipino po natin na makasuhan at mapapanagot ito po mga lumapastangan at nandaya sa pera ng mamamayang Pilipino. Alam nyo, sa totoo lang, hindi na po nadala, walang kadala-dala nga po itong si former Senator Bong Revilla, bagkos umulit pa, mga kababayan. Kasi, biruin nyo, hindi naman mapapasama ang pangalan niya dyan kung hindi talaga siya totally sangkot. Ano po, so ngayon, ang maliwanag dito, kinasuhan na siya, mga kababayan, silampahan na siya ng kaso, nag-graft at saka malversation. Mabigat na kaso po yan, mga kababayan. 8 million pesos na goes sa flood control project dyan po sa Pandi, Bulacan. Ayon po sa ombudsman, nagsabwatan umano yung mga sangkot dito para nga ma-release itong 76 million pesos na pondo para nga dito sa construction ng project. Pero nang inspeksyonin, wala pong naitayo, pero dineclare na kompleto po itong proyekto. Narito po ang pahayag ng ombudsman. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. At JC, matapos itong filing ng kaso, ano ang susunod na mangyayari sa kanila? Yan na. Jiggy, itong kaso na nga na ito ay iraraffle sa isang Sandigan Bayan Division. Ito yung hahawak nitong kasong na ito at kung sakasakali nga, sila yung maglalabas nga ng arrest warrant dito sa mga sangkot. Ganito yan, mga kababayan, para maliwanag po sa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam nyo, mga kababayan, kapag ka po nasa Sandigan Bayan na yan, wala na pong hawak dyan. O wala na pong pakialam dyan ang executive. Wala na rin pong pakialam dyan ng ombudsman, mga kababayan. So ngayon, nasa sa Sandigan Bayan na lamang po yun kung maglalabas sila ng arrest warrant laban po dito sa mga kinasuhan ng ombudsman. So ngayon, hindi na po natin pwedeng pagmadaliin na ito pong sila ombudsman Boying Rimulya sa paglalabas ng arrest warrant laban po dito kina former Senator Bong Revilla. Kasi wala na po sa kanila yung bola. So ang tanging na lamang po nating magandang ipanawagan din, sana maimbestigahan din itong sina Martin Romualdez at yung iba pa na mga nasasangkot katulad nitong sina Joel Villanueva, mga kababayan, at na itong sina Jinggoy Estrada. So maganda kung masasampahan din sila ng kaso ng ombudsman. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Now, there are 7 divisions po dyan sa anti-graft court sa Sandigan Bayan. Hiniling po ng ombudsman na agad nga maraffle itong kasong ito. Tama. At yun din pong agaran na paglalabas ng arrest warrant at whole departure order laban po dito sa mga sangkot. No bail din po o walang piyansa yung na-recommend ng ombudsman dyan po sa kasong malversation. Jiggy. Mabigat-bigat yan, mga kababayan, kaya po sinabi ko sa inyo kanina na sobrang bigat niyan.
Kasi hindi po sila pwedeng magpiyansa. Automatic pagka lumabas yung arrest warrant ni na former Senator Bong Revilla, makukulong po siya. Ano po, makukulong po siya at yung mga kasabwat po niya, mga kababayan. At ang isa pa dyan, kung ganyan din ang mangyari kina Jinggoy Estrada, dito po kina Joel Villanueva, automatic na pipwede rin po silang makulong, mga kababayan. At JC, namataan si Senator Jinggoy dyan din sa Sandigan Bayan. Ano Ayan. ang pakay niya dyan? Si Jinggoy. Yes, Jiggy, nagsabit nga siya nitong kaniyang travel compliance documents. Ito nga ay matapos siyang lumipad pa ibang bansa, no? Ito nga ay kasi nga naharap itong si Estrada, no, sa kasong graft sa Sandigan Bayan kaugnay po Bigat. nitong pork barrel scam. Ayon po kay Estrada, ibinigyan siya ng 5 days to submit such documents. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Quezon City. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang, mukhang magsa-summer. Ito po mga kurap na mga politikong ito sa loob ng bilangguan. Kasi biruin nyo, mga kababayan, si Jinggoy Estrada, pipwede rin palang makulong, mga kababayan. Tapos sina Joel Villanueva at ito pong sina Bong Revilla. At ang isa pa dyan, kung mapapansin po ninyo, pag lumabas din, officially, yung arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa, posible naman, mga kababayan, na siya po ay i-deliver na papuntang Dahig. Ano po, tapos ang pinakamasakla pa rin dito, mga kababayan, na pwedeng mangyari, ang kuhanin ng Amerika itong si Kibuloy at dalhin doon sa kanilang bansa at doon po papanagutin sa kanyang mga pagkakasala. Mamaya ipapaliwanag natin kung bakit, mga kababayan. Pero ang maliwanag po dito, itong si Jinggoy Estrada ay pumunta din, mga kababayan, dyan para magsumite ng kanyang mga dokumento dahil nga parang ang pagkakaalam ko, na ibasura yung kanyang hinihiling na travel, mga kababayan. Ano po, so ngayon, ang isa pa dyan, kung mapapansin po natin, mga kababayan, pinadalhan na po ng sumon yung mga iimbitahan sa Lunes. Ilang araw na lang magkakaroon na po ulit ng hearing yung Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. At kasama po sa mga ipinapatawag at isinambina ay walang iba kung hindi itong sinasaldi ko, Manuel Bonoan, mga kababayan, at yung iba pa na mga dapat ipatawag. Kabilang din, mga kababayan, dyan yung binilhan daw ng property di umano nito pong si House Speaker Martin Romualdez. So ngayon, mga kababayan, ito, pakinggan po natin itong nakita po nating balita. Kasi sabi po dito, sampina para kay Bonoan, Saldico at 10 iba pa, inilabas na ng Blue Ribbon Committee. Dahil nga, sa Lunes, mga kababayan, may hearing na po ulit. Tuloy na sa Lunes ang pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Inilabas Talaga na ang malupit. sabina para sa ilang mga dawit kasama si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at resigned Congressman Zaldico. Yan ang Saka, mga kababayan, kita nyo yung pinakamalupit dyan. Mismong kinumpirma din ni Ombudsman Boying Rimulya yung ginawang panloloko ni Manuel Bonoan kay PBBM. Kaya pala, mga kababayan, sa totoo lang, kung mapapansin po ninyo nung ipinahiya nila ang presidente noong 2024, nung binanggit ni PBBM yung about sa 5,500 na nagawa ng mga flood control project, nung biglang umulan tapos binaha yung mga kababayang Pilipino po natin, hindi man lang nagsalita etong si Manuel Bonoan. Diba, hindi man lang humingi ng pasensya, public apology sa presidente at saka sa publiko dahil sa ginawa nilang kapalpakan. Talagang maliwanag nga, mga kababayan, na etong si Manuel Bonoan, ipinapahamak po ang presidente at gustong pabagsakin ng gobyerno ni PBBM dahil po sa mga kapalpakan niya bilang sekretary ng DPWH nung mga panahon na siya pang sekretary. Diba, kinumpirma mismo po yan ni Ombudsman Boying Rimulya yung ginawang panloloko ni Bonoan sa ating mahal na presidente at sa mga kababayang Pilipino po natin. So ituloy pa natin. agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pirmado na ni Senate President Tito Soto III ang 12 subpoena para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Una sa listahan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na kasalukuyan pang nasa Amerika matapos samahan umano ang kanyang misis na magpapagamot doon. Una na siyang inimbitahan sa huling Blue Ribbon hearing pero hindi
Bago ang pinakamasaklap dyan mga kababayan, hindi na po bumalik at nagtago na. Yan ang pinakamatindi dyan. Kaya nga dapat kung tawag dito, kung mapapakiusapan natin ang ibang bansa na i-monitor itong si Bunoan mga kababayan, o kung mapapakiusapan po natin yung embahada po natin doon na mamonitor ito pong si Manuel Bunoan, mapapabalik at mapapabalik po yan ng Pilipinas kasi habang tumatagal, mukha po atang napapasarap sa ibang bansa itong si Bunoan at wala nang balak umuwi para harapin yung kanyang mga pananagutan dito sa ating bansa. Di na nakasipot kaya supina na ang pinadala sa kanya ngayon. At kapag hindi pa rin nagpakita ay maaari siyang ma-cite in contempt at ipaaresto ng Senado. May legislative warrant siya na pwede siyang hulihin. So we will make arrangements with the US Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa US authorities para maibalik siya rito. Kasama rin sa pinadalhan ng supina si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico kahit pa may warrant of arrest na rin siya mula sa korte. Ay, shoutout kay Mr. Sponsor. 1992, ayan, may galab shoutout sa iyo ha. Pakisubscribe po natin yan mga kababayan at sa lahat ng Team Replay. Pakisubscribe po si Mr. Sponsor, ayan. Ano po yan, kapatid po ni Ballpoint Man, mga kababayan. Una nang sinabi ni Lacson na nasa Portugal na si Ko. Bukod sa dalawa, pinadalhan na rin ng supina sina DepEd Undersecretary Traigi Bolaybar, negosyanteng si Menard Ngu, Carlin Yap Villa na aide ni dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay at ni Maropa DPWH Regional Director Engineer Gerald Bacanan. Ganon din sina Engineer RJ Dumasig na kabilang sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Dating sundalong si Orly Guteza na una nang tumestigo sa Senado pero hindi na mahagilap pa. John Paul Estrada. Wala nang balita mga kababayan kung ano na nangyari dito po kay Gutesa. Kasi iisang beses lamang po nag-appear diyan po mga kababayan sa Senado pero hindi na po naulit. Ibig sabihin mga kababayan nagtago na rin ata o baka ipinatumba na. Di umano, wag naman sana. Mark Texay, DPWH NCR Director Gerald Opolencia at COA Commissioner Mario Lipana. Pag di siya dumating, papakontempt na namin siya, pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Kinumpirma rin ni SP Soto ang pagpapadala ng imbitasyon para kay Batangas Representative Leandro Leviste na idinaan kay House Speaker Faustino D. Si Leviste ang nagsapubliko ng umano'y Cabral Files o mga dokumentong naiwan yumaong dating DPWH Undersecretary. Alam nyo, dapat nga mga kababayan, imbitahan din sa Senate Blue Ribbon Committee si Martin Romualdez para nang sa ganon mga kababayan, madinig naman ng taong bayan yung kanyang pagdepensa sa kanyang sarili. Diba, Ballpoint Man? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kami ni Ballpoint Man, gusto namin talaga makitang maimbitahan dyan sa Senado si Martin Romualdez. Para nang sa ganun mga kababayan, masagot niya yung mga aligasyon na ibinabato po laban sa kanya. Kasi mabibigat mga kababayan yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Lalo na at meron pong source, etong si Senator Ping Lacson na di umano mga kababayan ay ginamit ni Martin Romualdez o former House Speaker Martin Romualdez, ito po mag-asawang diskaya para po sa pagbili ng property mga kababayan. So dapat maipatawag din itong si Romualdez. Maria Catalina Cabral. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! O ayan kasama po si Manuel Bunoan at etong sina Orly Gutesa sa mga isinampina mga kababayan at kapag hindi po sila umattend, possibly na ipakontempt po sila ng Senado at labsan ng arrest warrant mga kababayan. So shoutout kay Ballpoint Man Shoutout sa iyo pre. Ayan, subscribe nyo din si Ballpoint Man. At saka yung kanyang kapatid na si Mr. Sponsor mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, pag hindi pa po sila umattend, malaking posibilidad na makakontempt sila. Pagkatapos nun, pwede silang ipa-aresto ng Senado mga kababayan. So ang isa pa dyan, kung mapapansin nyo, may lumabas ding post kanina galing po dito kay Attorney Jesus Palsis mga kababayan at ayon po sa kanya, ito basahin po natin ayon daw sa kanyang Tweety Bird na nagsabi sa kanya, ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo will testify in the Senate Blue Ribbon hearing next week, linking the Diskaya and Kong Martin Romualdez to a proper in Forbes Park for more political tea
Catch Politico Talks on BNC 8 hanggang 9 ng gabi mga kababayan tonight. So mababalitaan daw po yan doon or lalabas daw po yan doon. So sabi pa dito mga kababayan, ito pa, 15 minutes ago, post po ni Jesus Palsi. Sabi dito, the flood control hearing next week is set to be explosive since if Yusek Roberto Bernardo tries to link the Diskaya to Martin Romualdez, then the senators will ask Curly confirm or deny. Matites ang credibility both ni Bernardo and Diskaya. Gisado pihado mga kababayan ang kahantungan po nila doon. Kasi kung iisipin nyo po mga kababayan, meron pa daw lalabas Meron pa daw lalabas na whistleblower na talagang makakapagsabi na ito daw pong si Martin Romualdez ay konektado dito po sa mag-asawang Diskaya. Kasi kung babasahin po natin, etong balita galing po sa Abante, maliwanag po na sinasabi po dito na whistleblower ikukonek si Romualdez sa mga Diskaya ayon po sa report. So ngayon sabi po dito mga kababayan, eto daw, isang whistleblower umano ang nakatakdang magbigay ng testimonya sa Senado sa susunod na linggo tungkol sa umano'y papel ng contractor couple na sina Curly at Sara Diskaya sa pagbili daw po ng isang house and lot sa South Forbes Park na konektado kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa nakalap ng politiko. Ayon sa source nito, isinasapinal na umano ang whistleblower ang isang sworn affidavit upang ilantad ang pagsisilbing front ng mga Diskaya sa pagbili ng nasabing property. Even if the property is not in the Diskaya name, the whistleblower will lay out how the deal was structured and who ultimately benefited sa ad ng source. The paper trial connect the dots mga kababayan. Sabi pa dito, ang testimonya ay inaasahang ilalatag sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy nito sa pagdinig ukol sa flood control scam sa Enero 19. Nauna nang itinanggi ni Romualdez daw sa pamamagitan ng kanyang abogadong aligasyon na nakipagkita sa kontrobersyal na mag-asawang Diskaya upang gamitin bilang front sa pagbili ng bahay sa mamahaling subdivision daw po dyan sa Makati City. Sinabi ni Attorney Adi Pajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, na walang alam ang kanyang kliyente sa sinasabing transaksyon. Representative Romualdez has not met the Diskaya and has only heard of them basis what is being said in media reports mga kababayan. As such, the claim in the report about using Diskaya as a front in a property purchase is outright baseless, sabi po ng abogado ni Romualdez. Pero kung pagbabasihan natin mga kababayan kapag si Senator Ping ang nagsabi po niyan at maliwanag na sinabi ni Senator Ping na may kumausap sa kanya ng mga 3 source at sinasabi na itong si Martin Romualdez ay ginamit na front itong mag-asawang Diskaya, malaki pong posibilidad na kapag nagsalita si Senator Ping, hindi pwedeng wala siyang ebidensya na ipapakita. Ang problema, paano kung may ebidensyang ilabas etong si Senator Ping? Maniniwala pa ba kayo kay Martin Romualdez? Maniniwala pa ba kayo sa sinasabi ng kampo ni Martin Romualdez? So para sa akin mga kababayan, much better gayahin ni Martin Romualdez yung ginawa ni Toby Tiangco na pumunta ng kusang loob doon po sa Senado at ipaliwanag yung kanyang sarili doon at yung kanyang kinasangkutan mga kababayan na issue na katulad po nito. Kasi kung wala naman talaga siyang kasalanan, bakit po puro abogado na lang niya yung nagsasalita? Bakit hindi niya kayang maglabas ng mga statement mga kababayan na siya talaga mismo ang nagsasalita at nagdidepensa sa kanyang sarili? Kung talaga mga kababayan na wala po siyang kinalaman dyan po sa mga matitinding aligasyon na yan na ibinabato po laban po sa kanya.